Po natin mula kay Antique Governor Rodora Cadyao. Ito pong update kaugnay pa rin sa paghanap sa natitirang labi ng isang minero na natabunan po dyan sa Semirara Mining. Magandang hapon po, Governor Cadyao. Magandang hapon, Gigi, at magandang hapon sa iyong kapakinig galing dito sa probinsya ng Antique. Apo. Ma'am, sa ngayon po ba ay nabigyan na ng full access yung provincial government at yung pong mga investigador kaugnay po ng operasyon ng Semirara at may chance ho ba, hindi ho ba titigil yung mining company sa paghanap do sa natitirang labi ng biktima? Yes, Gigi, no? Although nakakalungkot, pero nahanap na. I was informed by our Provincial Disaster Point Man, Boyet Rain, na nahanap na ang lahat, bali siyam, nahanap na ang mga katawan at lahat siyempre patay. Yan ang official na nakaabot sa akin ngayong araw. So, all accounted for na yung missing. Apo. Mga anong oras po nahanap yung labi po, huling labi ng minero? I think kahapon, nahanap nila kahapon, and yun naman ay hindi naman nanggaling sa sa may official na communication doon sa may Semirara, pero nanggaling ito sa aming kapulisan na at saka ng aming disaster people na pinaabot lang sa akin. So yan ang latest na balita, all accounted for na at nahanap na yung mga labi ng mga na casualty doon sa pagguho ng paniantit. Apo. Sa ngayon po ba, ma'am, ay yun nga po, nabigyan na po ba ng full access yung provincial government para makapagsagawa ng sarili nitong investigasyon? Yes, Gigi, no? Nung nangyari ito nung Friday morning, nung Saturday hindi kami makaabot doon. So nung Sunday, nakahiram kita ng helicopter at napasakay natin yung ating PNP Antique mula sa San Jose papunta sa Semirara kasi malakas ang alon 4 hours away kasi yung alon sa northern tip ng Antique. At sumama na rin yung investigator ng Region 6 at saka yung ating disaster people. So doong hapon nakabalik sila at na-inform na nga tayo and they were able to get a slide, mga pictures ng area. At saka nakapag-briefing na rin sila doon sa may-ari at saka sa mga operators ng Semirara Coal Corporation. And we were informed that the landslide came from yung hinuhukay nila sa baba, Gigi, inaakyat na lang yun sa itaas. Tapos na-imbak doon na 375 cubic meters ton of water, soil, loose soil, na nailagay lang doon sa south side ng Paniantit. Kung umulan ng 2 linggo, siguro nasok ito, bumigat, kaya dumaisdos to pababa nung sa ilalim ng pit na ito. That is because of the landslide. It was not caused by the ones on the side of the pit, but because of the loose soil na inimbak doon sa itaas ng mouth of the Paniantit. Yun ang official na pinaabot sa amin sa disaster meeting namin nung Sunday. Apo, so hindi po ito yung natatanda ko po nung una po namin kayong nakapanayam ay binabanggit po ninyo na yung parang pumasok yung tubig dagat doon sa isa sa mga wall nung hinuhukay. Oo. So yung po ang dahilan, yung binabanggit nyo po ngayon na nababad ng tubig yung tambak ng lupa at ito po yung gumuho, ma'am. Yes, initially, yun ang unang pero still and all, meron talagang leak ng water doon. Pero ang haka-haka natin hindi yun ang yun nga yung nangyari sa itaas. So kung sa side yun may water pa rin talaga doon na nag-60 in. So ang official ngayon na cause of the landslide is the imbak na accumulate dun sa mouth of the Paniantit. Yun na official communication ngayon at saka maraming may pictures nga kami. Maraming mga heavy equipment na nadurog. In fact, forgive me for saying this in deference to the dead. Yung isang nakita, mainly, hiwa-hiwalay na yung katawan. So, but they are all accounted for.
Apo, opo. So, ma'am, yung pong plano ng provincial government para yung panawagan po para ipasara itong mining company, ano po ang estado po ngayon? Ano po ang sitwasyon sa ngayon? Yes, Jiggy, no? Nung Sunday, nag-call ako ng emergency meeting ng Provincial Disaster Council, and we came up with a resolution basing on the feedback from our people na pumunta doon. The Provincial Council was in one. Pinush namin a resolution calling for the suspension and eventual closure of the Panian Pit, not the whole operations of the Semirara Coal Corporation. Kasi Jiggy, nung sinabi ko yon, ang daming tumawag sa akin, Gob, hindi mo ba naisip yung repercussions ng mga milyon na mawawalan ng trabaho? Gob, hindi mo ba naisip yung repercussions sa economic benefits na dinadala nito, hindi lang sa probinsya nyo, kundi sa may buong bansa? So, yun ang I just want to clarify, I am not for the closure of the operations of Semirara Coal, only the operations of Panian Pit, where the two incidents happened already, and the cost of lives. We can therefore declare that that area is very unsafe and dangerous para sa mga miners natin. Opo. So, ang pagkaklaro, yung Panian Pit lang, yung mismong area na yon at hindi po buong kumpanya. Pero yun po ba ay marami pang nakukuhang coal? Malakas pa ho ba yung pagmimina doon sa area na yon kung mamarapatin niyo, ma'am? Siguro. Pero alam mo, Gigi, ang report sa amin almost 2 kilometers below seawater na ito Hindi na nawawalan ng tubig doon sa may baba. At sinasaksyon na lang nila ito para magkakaroon sila ng access para makapag-mine. Feeling ko, Gigi, meron namang alternative sila They have already applied for a 1,000 hectares na tawag nila doon East Panian expansion. They are going to reclaim part of that sea, which is 1,000 hectares, and they are going to make a reclamation of that area. Tatambakan nila doon ng lupa, and again they will dig in the middle of the sea. So it's not really, when you say we are calling for the closure of Panian, we are not putting the company on a complete stoppage. I'm just calling for the closing of the stoppage of the closure of the Panian Pit. But maski nasarhan mo yung Panian Pit, may alternative naman sila In fact, that is undergoing operations na yung yung reclamation of the East Panian expansion program nila. Opo. Maraming salamat po sa pagkakataon at makikibalita po ulit kami sa inyo dyan sa Antique, si Governor Rodora Cadiao ng Antique. Maraming salamat, ma'am.